Yan. Sabihin mo nga sa tatlong tao, ang saya ko dahil narito ka. Amen? Alam nyo pagka nagsasabi ka, tingnan mo naman sa mata. Kasi yung iba, ang saya ko na dito ka. Nakatalikod naman, ano? Iparamdam mo naman yung sincerity. Ano? Yung sincerity mo na ikaw ay masaya, sabi kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kaya pag sinabi mong masaya ako na dito ka, nakangiti ka. No? Amen. Amen po ba? Alam niyo po, dito po, wala pong anak ni Simang dito. No? Kilala niyo si Simang? Si Simangot, wala po. Lahat po dito ay nagmamahalan. Yan. But, ayan, muli, I would like to welcome sa ating pong mga bisita. Pwede po ba nating palakpakan ng mga bisita natin? Ayan, amen. So, for now on, because your first day here, you're a visitors, but maybe next time you are family. Kasi bisita ka pala ngayon, pero maring maging kasama ka ng pamilyang ito. Amen? Ayan, parang ayaw niyo yata. Taas nga po ang kamay ng mga gutom na. Ayan, wala pa, no? Talagang, napakababait na mga tao dito, Praise the Lord. Ayan, alam niyo po, masaya po ako, na nakita ko po sila Brother Eugene. I saw my daddy. You know that I'm adopted son. You do not know that? That's my daddy is there. But until now, my inheritance not yet. Yeah. Amen. Hallelujah. So, napakasaya. Po? Praise God. At si nanay po, nandito din. Ayan, yung mga kasama natin dati sa pagsamba sa Panginoon. Amen. Are you ready? Are you ready for the Word of God? Okay, sabi mo sa katabi mo, kapatid. Kahit asawa mo yan, sabi mo, kapatid. Handa ka na ba? Handa ka na bang masaktan? Hallelujah. Why? Because the Word of God, it says, is a two-edged sword that can strike you. Na pag ikaw ay nahagingan ito, masakit. But the truth is, before you hurt to the Word of God, mas una na akong sugatan. Because I cannot deliver this message kung hindi ako sugat-sugat. So, praise the Lord because maganda po ang ating pag-uusapan. I believe, bihirang church ang nagtuturo nito. Pero ang sabi ng Lord, ituro mo. Kaya hindi po ako magtataka kung mamaya hindi nyo na ako babatiin. Hindi na ako magtataka kung mamaya hindi nyo na ako iimikan. But praise the Lord dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen po? Nag-iisip na yung iba. Ano kaya yun? Amen? So the title of the message today, given to me by the Holy Spirit is, ito po. Ayan, hindi po yan. Hindi po yan. Yan. So can we read it? Winning the war within. Ulitin nga po natin, basahin po natin na malakas. So, lagi nating sinasabi that sa bawat battle in our life, we are victorious. Amen? Because 2,000 years ago, Jesus won the victory. Any kind of victory, any kind of war, Jesus won it. Napanalunan ng Jesus lahat. But as a Christian,
as a journey of our life, there is a war. Alam niyo po yon? Ha? May labanan. At ang greatest war na ating nararanasan is inside us. Amen? Do you believe that even you alone, you are fighting the war? Ha? Kahit mag-isa ka lang, lumalaban ka. Ha? Clearly said in the Bible that we are not fighting against flesh and blood, but principalities and powers. Yes, we have a spiritual warfare against the demons, against the unclean spirit. But there is also a war inside you. In your mind and in your heart, there is a battle. Amen. Naniniwala kayo doon? Ano? Because it says, alam niyo po yung kay Joyce Meyer na book, ano? Ang sabi doon ay battlefield of the mind. Ano? Na dito daw ang battlefield. Because every morning, pag ikaw ay gumising, pagbukas mo ng mata mo, that's the start of your battle. Ano? And you need to face a decision. Ano? Anong gagawin mo pag mulat mo? Titingnan mo ba kung may nag-likes na dun sa mga pinost mo kagabi? Titingnan mo ba kung may nag-share na nung reels mo? O magpapasalamat ka sa Diyos dahil, thank you Lord, buhay pa naman ako. Ano? Kasi maraming tao natulog, hindi na nagising. Hindi mo ba? There's a lot of people na natulog sila at kinabukasan, hindi na nagising. But you, binigay uli ng Lord ang buhay mo, it means, thank you Lord for trusting my life again today. At nandito ka, thank you Lord. Why? Kasi ibinigay uli ni Lord ang buhay mo ngayong araw na to. Bukas hindi mo alam. Ano? Hindi ba? Meron ngang naghatid lang ng mahal sa buhay doon sa Naiya. Diba? Hindi na nakauwi. Hindi po ba? So, hindi natin alam ang buhay. Kaya, every gising is a blessing. Amen? And we need to thank the Lord. So, winning the war within, it means, ito ang maganda. Pwede nating pagtagumpayan ang war na to through the power of the Lord Jesus Christ. So, kailangan lang nating pag-usapan kung ano ba itong digmaan na to, kung ano ba itong gerang ito na nasa loob natin na pagtatagumpayin tayo ni Lord after. Amen? So, tingnan nyo po nung hindi pa tayo mananampalataya, nung hindi pa tayo Christians, hindi masyadong hindi masyadong matindi yung digmaan sa loob natin. Ano po? Noon nga, okay lang ako nagmumura eh. Di ba? Okay lang ako nagsisinungaling. But, after you receive the Lord Jesus Christ in your heart as a Lord and Savior, meron ng resistance. Amen? Kaya nga sabi dito conversion does not solve temptation. It heightens temptation. Yung conversion mo, pagiging Kristiyano mo, hindi naman nasolve agad yung mga tukso sa iyo eh. Hindi mo ba? May mga ginagawa ka pa ring bagay, may mga desisyon ka pa ring ginagawa na against sa will of God. Even though you are a Christian. Hindi ba? At ayaw mo yun dahil may resistance nga. Dahil alam mo na hindi ito kalooban ng Diyos. Amen. So, because conversion creates resistance. Ngayon, nung na-convert ka, nung ikaw ay na-born again, nung tinanggap mo ang Panginoon, lagi ka na lang, pag ikaw ay nakapagsalita, pag napagalitan mo, nagkakaroon ka ng konsensya.
Parang safeguard, ano? Ako ang iyong konsensya. Di ba? Meron kang, meron kang ngayong, at saka, pagka meron kang mga bagay na gustong gawin ng flesh mo, hindi mo na magawa. Bakit? Kasi nga may resistance na. At yun ay nasa loob. Amen? Hallelujah. Ano po? May mga bagay na gusto yung flesh mo na gawin, pero dahil naging Christian ka na, and sabi ng Bible, you change from glory to glory. Unti-unti, babaguhin ka ng Lord. Hindi po ba? Kaya kung dati nagsisinungaling ka, kung dati nagmumura ka, kung dati marami kang bisyo, ngayon, unti-unti, binabago ka ni Lord. Amen? Dahil saan? Dahil sa conversion mo that you belong to Christ. Amen po ba? Hallelujah. So, kaya laging may laban sa loob. Dati, mag-asawa kayo, nag-aaway kayo, okay lang. Ang isa natutulog sa couch, ang isa natutulog sa kama. O ang isa naalis, ang isa naiiwan. Pero ngayon, parang may humahatak sa'yo na makipagbati ka sa asawa mo. Dali na. Huwag lumubog ang araw. Dito, 11:00 lumulubog ang araw. No, kaya mamaya na. Mamayang 11. Kasi mamaya pang 11 lulubog yung araw. Ano? No? Bakit ganon? Ba't may resistance? Kasi nga, may Holy Spirit na sa'yo. Amen? Amen po. Hallelujah. So, purihin ng Panginoon, ano po? Pero bago tayo magpatuloy, tayo po muna tumayo. Ayan. Siguro sabi ng iba, nalimutan niya yata ni Pastor mag-pray. Hindi ko po nalimutan. No? Nilatag ko lang po yung foundation upang mas maintindihan natin ang message na ito. Lord, Creator of heaven and earth, ikaw po ang aming pararangalan sa araw na ito. Wala pong bida dito kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Lord, ako po'y gawin mo lamang na tagapagsalita, but your Holy Spirit is the one who give the message, O God. Let your word strike in our hearts, O God. Na kung paanong ipinaunawa mo sa akin ang mensaheng ito, at kung paanong iminulat mo ang aking mga mata sa mensaheng ito, gayon din yung anointing na yon ay maisalin ko. Lord, help me to impart this anointing sa bawat isa na nararito ngayon. And I do believe, Lord, that there is no accident that we are here. This is your divine appointment to hear your word and your message today, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin sa aming buhay, na paglabas namin sa pintong ito, hindi na kami kagaya ng dati. Dahil kami pinagpala mo na, dahil kami nilinis mo na, dahil kami, Panginoon, ay pinrun mo na. Salamat po, Panginoon. Ikaw po lamang ang maparangalan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Amen. So, if we read yan. Basahin po natin yung Mark 7:20-23. And said, and then he added, it is what comes from inside that defiles you. For from within, sabi daw, no? Saan daw? From within, out of a person's heart, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, envy, slander, pride, and foolishness. All these vile things come from within. They are what defiles you. Naniniwala ba kayo ng lahat ng, yung mga binanggit natin kaninang yung mga kasalanan, ay sa loob ng gagaling? Yes, there is merong influence ang labas. But many of these
comes within. Kasi, may mga pagkakataon na yung sa labas, nakita mo lang siya, pero wala ka namang reaction. Pero, may magkakalikot sa isip mo. Ano? At magkakaroon ka ng reaction. Hindi po ba? So, kaya, sa loob ng gagaling. At ang sinabi niya kanina, yung, ayan, out of a person's heart come evil thoughts. Ano? Sabi, marami daw laman ang puso natin na hindi mabuti. 'Di ba Bible din na nagsabi that ang heart ang pinaka-deceitful. Ha? Ano yung deceitful? Mandaraya. No? Mandaraya. Ang tingin mo, napakaganda niya. Napaka-pogi niya. Tapos yung kabarkada mo, ba't ba naman yan nangagustuhan mo? No? Kasi dinadaya ka ng puso mo. Kasi siya ang itinitibok ng puso ko. No? Amen? Parang nanahimik ang buong sangkalangitan. Amen pa? Hallelujah. So, kaya makikita natin, ano? Inside us, there is also a status. Ano? May status din sa loob natin kung paano tayo magre-react, kung paano natin aaksipin ang mga bagay na nanggagaling sa puso natin at sa mind natin. Because there is war within us. Amen? May papakita po ako sa inyong ano? Mamaya po, bakit naka-highlight yung grid? Kasi dito po tayo magpo-focus. Ano? May papakita po ako sa inyong picture. Ayan. Pasensya na po kayo, kinuha ko lang sa ABS-CBN yan. Ha? Ano? So, ito po yung dalawang tao. Ano po? Yung pong na dun sa right side, sila po yung naksidente sa NLEX na binangga ng van, binangga ng bus, yung van, at yung van bumangga sa truck. No? Na-sandwich siyang ganon. So, eto namang isa, eto yung sinasabi ko kanina, na namatay yung anak niya dahil doon sa lalaki na sinagasaan yung doon sa naiya. Ano? Na supposed to be, hindi naman mamamatay dahil meron dong protection, yung ano ba tawag doon? Bollard. No? Kasi yung bollard, protection yun sa mga sasakyan para pag binangga niya yung bollard, wasak ang sasakyan, hindi maano yung bollard. No? Sa Pilipinas, baligtad po eh. Wasak yung bollard, patay ang tao. Ano? So, it's supposed to be sa protection. Nagkaroon pa ng anomalya, 8 million daw ang pagkakagawa doon, no? Pero talsik siya, no? At yung pa, doon pa naipit yung bata. So, bakit ko ito pinakita? Ano? Ang sabi niya dito, yung pong nasagasa sa NLEX, they are Seventh-day Adventists going to the camp. No? At ang sabi niya doon, napatawad ko na yung driver. Sabi niya, masaya na ako na pinahiram kayo sa akin ng ilang taon. Okay na po ako, napatawad ko na po ang driver. No? Ang sabi niya doon, ayoko pong ipasara ang Solid North, yung po yung bus na nakabangga, ha? Sapagkat may family din, yung driver may pamilya din. So, nakapagpatawad na siya. Etong isa, hindi ko po mapapatawad dahil buhay po ang kinuha. So, there is two incident, no? Na nangyari, parehong may namatay, pero magkaiba ang reaksyon. Ano? So, ang sabi ng mga tao, sa kaya naman nakapagpatawad yun kasi Christian yun eh. Kasi may Diyos yun eh. No? Kaya madaling magpatawad yun. Itong isa, wala. Kaya hindi No, hindi po natin pwede sabihin yan. Ano? Why? Kasi in every person, there is a season
inside you. Ano po? Maaring yung isa, na-overcome na niya yung mga ganitong circumstances na madali na siyang magpatawad o madali na siyang humingi ng tawad pagdating ng problema sa kanyang buhay. Pero may mga tao na kahit 10 taon na, hindi pa makapagpatawad kasi under process pa yung kanyang battle within. Amen? Naintindihan po natin? Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na, ako nga, 1 buwan lang nakamove on na, ikaw, 10 taon na, yung pa rin ang iniiyak mo. Mag-move on ka na. Baka hindi mo alam, hindi niya kaya eh. Hindi pa niya kaya. Amen? Kaya we are not in the position to judge. Ano? Dapat respetuhan lang. Sabi mo sa katabi mo, respeto lang, bebe. Ano? Respetuhan lang. Amen? At ang magandang gawin natin dyan ay, let us pray for them. Amen po? Kasi wala naman tayong magagawa kung hindi ang manalangin. Amen po? Kasi, tingnan nyo po ito ha. Bakit madali? Ano? Kasi bakit? Pag ikay galit, anong sabi ng Bible? Pag galit ka? Ha? Magalit ka pero huwag kang magkasala. It is very hard. Why? Because anger is close to sin. Hindi po ba? Pag ikay nagagalit, naku. Bihira yung, kasi napakalapit ng galit sa kasalanan. Ano pa? Ano pa? Last. Ang last, napakalapit sa love. Hindi mo ba? Nung una, love mo lang. Pero later on, nagkakaroon ka na ng pagnanasa. I'm not talking only a sexual thoughts, but also in material things. Kasi nung una, alam mo, gusto ko yung Jordan 1. Ano? Tapos, hanggang sa hindi ka na makakatulog. Gusto ko talaga mabili yun eh. Pag ako nakakuha ng GST, bibiling ko yun. Di ba? Tapos ayaw mo, talagang pag napunta ka ng mall o kaya napapadaan ka, talagang hindi ka maaari, talagang gustong-gusto ko na to eh. Di ba? Love lang yun dati, gusto mo lang. Pero pag pinagnanasahan mo na, kasi ganun kalapit ang last sa love. Amen po? Naintindihan po? Nakukuha po natin? And next, greed to what? Alam niyo po, ang greed, akala natin, greed is gahaman. Ano pang word? Ano pang word ng greed? Kasakiman. Akala natin, pera lang to. Ha? Akala natin, the word greed is only for the money. No. Ipaliliwanag sa atin ng salita ng Diyos because the word greed or the attitude of greedy ay maraming shade. Ano? Maraming shade siya. Hindi lang siya dumadirect sa pera. Kung hindi, marami pa. Amen po. Hallelujah. Kasi, ang sabi nga dito, ano po? Greed hide in proper management of money. Wow! Ang greed daw ay nagtatago sa proper management of money. Pag ikaw daw ay magaling magpatakbo ng pera, sometimes, yung greed ay nagtatago doon. And sometimes, greed is hiding in generosity. Kaya, amen? May mga nag-iisip na ba sa inyo? Kasi, marami pong tao, they are generous,
They giving something, especially, ayan, dito kasi hindi uso no? Nag-election sa atin, di po ba? Dito hindi masyadong uso yun Sa atin, pag nag-election, maraming mga businessmen, contractors, they are giving money, kanino? Sa mga candidates. Para, ikaw ang pag-asa ng aming bayan, Mayor, kaya bibigyan kita ng pondo. Ikaw, congressman, ikaw ang pag-asa ng ating syudad, kaya bibigyan kita ng pondo. But, totoo, hindi naman ganun Hindi naman pagmamahal sa bayan ang ang bakit ka nagbibigay Para pag ito'y nanalo, madali ang mga papeles sa munisipyo. Hindi po ba? Generous sila, bibigay ko lahat, bibigay ko. Pero, Oo, may kapalit. So, kaya makikita pa natin, that sometimes, even in generosity, there is a greediness. Amen po ba? Amen. So, ang sabi sa Luke chapter 12, verse 13 and 15, then, someone called from the crowd. Teacher, sabi niya, please tell my brother to divide our father's estate within me. Nangangaral si Jesus, biglang may sumigaw. Parang ganito, halimbawa, nagpipisa ako, biglang may sumigaw. Sumigaw si Kuya Leo. Pastor, pwede ba? Ayan sumigaw teacher, please, tell my brother, pwede ba sabihin mo sa kapatid ko? Nahatiin na yung mana namin. Hindi ba? May umepal. May nagsabi na, pwede ba sabihin mo na i-divide yung aming ari-arian, Jesus replied, tingnan mo sabi ni Jesus, sa NIV, sabi diyan, men. Naalala ko tuloy pamangkin ko, men, ang mga tawagan nila, men. Paano pagka women? So, eto naman, iba, ang sabi dito, friend. Who made me a judge over you to decide such things as that? Sabi ni Jesus, kaibigan, sino ako para humatol o maging tagapag-ayos ninyo sa mga bagay na ganyan? So, anong ibig sabihin sa verse na to? There is a problem or meron tayong mga situation, kadalasan, hindi pinakikialaman ng Diyos. Nag-gets po natin? Not all the situation in our life, mag-e-enter si Lord. Amen? So, kaya pag minsan, yung greediness, hindi nag-e-enter si Lord doon. Amen po? Halimbawa, example, wala naman dito yon at aking itinataboy dito yon. Example lang to. Halimbawa, nag-iiyak, Lord, nabuntis po ako. Tanggalin niyo po ito. Sa palagay mo, makikialam si Lord? Hindi makikialam si Lord. Natatandaan ko nga po, yung sa pastor namin, dati, si Lolo Andy, matanda na, may lumapit daw sa kanya, Pastor, buntis po ako. Lolo na yun Sabi ni Lolo, wala akong kinalaman dyan, 67 anyos na yun noong mga panahong yun. 67 years old na. Wala akong kinalaman dyan, yung babaeng nag-iiyak at nagsasabi, buntis, biglang napatawa, hindi mo kayo, sinasabi ko. Hindi makikialam si Lord. Hindi po ba? Pumunta ka sa mall, nakakita ka ng Neo. Alam? Taas na kamay ng alam. Binigyan ka ng 15,000 credit limit. Wow! Ang laki! Tapos lahat ng nilalas mo,
Oh, hindi lahat. Hindi ka na magkandadala pag ano mo. Tapos nung bayaran na, Lord, tulungan mo po ako. Mabayaran ko itong mga utang ko. Hindi ka tutulungan ni Lord. It means, pag ang mali ay ginawa mo't sinadya mo, tuturuan ka ni Lord. Hindi ka tutulungan ni Lord. Amen? Tuturuan ka niyang matuto ka na hindi mo na ito muli gawin. Amen po ba? Amen po. Yan. Kaya, sabi ko sa inyo, mamaya marami nang galit sa akin eh. Kaya ngayon pa lang humihingi na po ako ng tawad sa inyo. Ano? Amen po. Hallelujah. But, tingnan po natin ang sinabi ni Lord. Sa Luke 12, tuloy na 13-15, then He said, sino may sabi? Jesus. Ang sabi niya, beware. Guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Amen. So it means, the measurement ng ating kasaganaan ay hindi sa dami ng iyong pera o sa dami ng iyong possession. Ano? Pero, sabi diyan, then He said, beware. Saan niyo po nakikita yung mga word na beware? Saan? Beware of dogs. No? There is a Shih Tzu there. No? That can bite you, the Chihuahua. Ano? Beware to the Chihuahua. Ano? Meron ba kayong nakitang gano'n? Beware to the Chihuahua? Wala. Pag may beware, ibig sabihin, anong aso meron doon? German Shepherd. Pitbull. Ano? Ibig sabihin, may danger. May, panganib. Ano? May panganib. So, be on your guard. Ang sabi diyan, guard against every kind of greed. Kaya, yung isang term sa NIV, be on your guard. Kaya, pagdating sa greed, pinag-iingat tayo ni Lord. Amen? Hindi naman ako pastor greedy. Hindi naman ako mapagbigay nga ako eh. Nagbibigay nga ako ng tithes, nagbibigay nga ako ng offering. Yes. Later. So, beware, mag-ingat daw tayo. Amen po. So, yan. Kasi daw, life is not measured by how much you own. Kahit pa ang dami mong, alam nyo, huwag tayong mainggit sa mayayaman. Kahit pa ang yayaman ng iba, pero hindi nyo alam ang battle nun inside. At ang battle nun, not only inside, but outside. Sometimes, mayaman nga, ang daming ang pera. May cancer naman. Sometimes, madaming ang pera, broken family naman. Sometimes, madaming ang pera, hindi naman makalabas. Pero yung mga maraming pera, bago lumabas yun, kailangan may bodyguard pa. Ikaw kahit saan ka pumunta, walang pakialam ng tao sa iyo. Diba? Bakit? Magaling pa sinin yan. Mukhang walang pera. Diba? Hindi ba? Di ba? Sino mas masayang buhay? Subukan mo si Elon Musk, papunta mo sa Divisoria. Ipapasara nun muna, magbabayad sa PNP yun, o kaya para lang maisarat para siya ikaw lang ang nagsha-shopping, walang ibang tao, boring yun. Samantalang pag ikaw, kahit nakikipagsiksika ka, tika, tatawad ako. Di ba? Ang saya. Sino masaya? Di yung, hindi ko sinabing walang pera, sapat lang ang pera. Amen? Because God said, nung sabihin ng mga disciple, teach us how to pray. Ang sabi ni Lord, give us this day our daily bread. Ang sabi, bibigyan ka ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng iyong kakanin sa araw-araw. Hindi ka bibigyan hindi naman nanalangin sila, give us
for 1 year or for 1 century. No. Araw-araw. Kaya masaya, araw-araw kasama ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw kasama ka ni Lord. Amen! So, meron tayong pag-uusapan, isang istorya dito, ano? Ito yung matandang mayaman. Amen. Then he told them a story. A rich man, si Jesus ang nagkukwento, ha? Had a fertile farm that produced fine crops. Ano? Mayaman daw, no? Kasi nung araw, ang basihan ng yaman nila ay mga ari-ari, yung sakahan, no? Ngayon, hindi eh. Ngayon, siyempre, iba-iba naman ngayon. Pero noon, malaking sakahan. He said to himself, what should I do? Ano? Sabi niya, anong gagawin ko? I don't have room for all my crops. Imagine mo, wala siyang paglagyan ng kanyang kayamanan. Ano? Lahat ng bangko, meron na siyang deposit. Ano? Tayo kaya? Biglang tumingin sa akin din, no? So, wala na siya mapaglagyan ng kanyang mga kayamanan. Kaya sinabi niya then he said, I know, I'll tear down my barns and build bigger ones, then I'll have room enough to store all my wheat and other goods. Kaya ang gagawin ko, gigibain ko ang mga maliliit kong kamalig o bodega. Mapagawa ko ng malaki para mas marami akong mailagay. Hindi mo ba? Kaya i-deposit ko na sa Swiss Bank ang mga pera ko. I-deposit ko na sa Bank of America. No? Diba? Kasi wala nang paglagyan eh. So, and I sit back, sabi niya, and say to myself, my friend, you have enough stored. Sinabi niya sa sarili niya, kaibigan. No? Kinakausap niya sarili niya, no? Ha? Ang sabi diyan, you have enough stored away from years to come. Now take it easy. Eat, drink, and be merry. Magsaya, uminom, kumain, mag-travel. Ano pa? Pumunta sa Mars. Ano? At magsaya. Yun ang thinking, mga kapatid, ng nasa sanlibutan. No? Tingnan po natin. But God said to him, ang sabi ni Jesus, you fool, you will die this very night. Ano? Then, who will get everything you work for? Hindi mo alam, kagaya ng sasabi ko kanina, hindi mo alam kung bukas, buhay ka pa. And yet, inuubos mo ang buhay mo sa mundong ito, sa mga bagay na dito mo lamang naman din mai-enjoy kasi iiwanan mo din pag namatay ka na. Amen? Amen po ba? So, kaya napakahalaga, alam nyo, tuwan-tuwa si Lord na dito kayo ngayon eh. Sa halip na kayo naglalakwatsa o nagka-camping o hindi ko sinabing masama mag-camping, hindi ko sinasabi yon. Pero, nalulugod si Lord pag ikaw ay nasa kalipunan ng mga taong sumasamba sa Kanya. Amen. Hallelujah. So, kaya ang sabi diyan, ay hindi niya, sabi niya ay you fool, ikaw na mangmang, ikaw na sa ngayon sabi, bobo, ikaw na bobo, hindi mo alam na ngayong gabi ay mawawala ka na. Kaya anong gagawin mo doon sa lahat ng iyong mga ipinundar? Hindi po ba? Meron nga 'di ba, sabi doon sa Facebook, yung bata sabi niya, pag ikaw ay magulang, huwag mong pamamanahan ang mga anak mo ng ari-arian kasi mag-aaway-away lang sila. Pamanahan mo ng utang. At sila ay magtatakbuhan. Sabi niya ganun, no? So ito, ang dami niyang ari-arian, ang dami niyang naipundar, at ang sabi niya kanina, now take it easy, enjoy na lang, relax na lang, eat, drink, and be merry. Retire na tayo, pumunta na tayo sa Pilipinas, doon na lang tayo, magpasarap tayo doon, No, you need to continue serving God even though you are retired. Kasi ang pagsisilbi kay Lord, walang retirement.
Ano? Ay, 65 na ako. Ay, 60 na ako. Tapos na ang pag-church na yan. Aba, sige, di mag-retire ka sa pag-church mo. Tingnan natin kung saan ka pulutin. Hindi mo ba? Amen. Tingnan niyo po si Nanay Benita. 90 years old na. Ha? Tingnan niyo kung gaano pa kaganda. Naka-lipstick pa, nasa church. Amen. Dapat, alam niyo, lagi po sasabi sa akin, Nanay, Pastor, pasensya ka na, matanda na ako, wala na akong maitulong na kahit anong gawain. Nanay, yung presensya mo lang ang makita namin, blessed na kami. Hindi po ako nagsisinungaling doon, totoo po yun. Ano? At alam niyo, ako, pag minsan pumapasok sa isip ko, nawa yung nanay ko, ganito, inabot ko pa ng ganito. Hindi po ba? At maging ako, gusto ko, kahit ganyan ako katanda, ganyan pa rin ako. Ha? Nakakapagbas pa para lang makati ng prayer meeting. 90 years old. Hello. Yung mga 30 years old kaya. Yung kayo mga 40 years old. Ha? Masakit ang ano ko. Ang sakit ng ulo ko. Ang sakit ng bewang ko. Ano ka, sex bomb? Papirang yan. So, ay si nanay na-attend pa. Ano? Kaya pwedeng palakpakan natin ng Panginoon sa mga mananay na nagtatapat sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, ako, saludo ko sa mga nanay na tapat sa Panginoon eh. Kahit matanda na, kahit masama ang pakaramdam, kahit mahina na ang tuhod, no? Nandiyan pa rin para paglilingkod sa Panginoon because serving God ay walang retirement. Amen? Magpapatuloy po tayo. Amen? Yes, a person is a fool to store up earthly wealth but not have a rich relationship with God. Hindi po masamang yumaman. Hindi. Kasi maraming mayaman sa langit. Nadun si Abraham, nadun si King David. Maraming mayaman sa langit, di po maano. Pero, dapat, habang yumayaman ka, lalo kang lumalapit sa Diyos. Lalong pinararami ng Lord ang iyong mga possession, lalong pinararami ni Lord ang ari-arian mo, dapat lalo mong ginagamit sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Aanhin mo ba yan? Meron kang 100 acreage dito. Aanhin mo yun. Eh di sabihin mo sa church, sige, pumili na kayo ng pwesto nyo. Patayuan natin ang bahay. Ako pa rin ang magpapatayo. Oh, isang community. Biro mo, isang community. Tigay-tigay sa tayo ng ilang square meter. O, yung square meter ang ngayon. Di ba? Eh bakit? Aanhin mo ba yung pag namatay ka, madadala mo ba yun? Hindi mo madadala yun. Ano po? Kaya habang buhay ka, enjoyin mo ang anong meron ka, isama mo si Lord sa iyong mga possession. Amen. Kaya katutuwa kay Sister Mavic, meron po siyang tindahan. Ano po? Pagka ikaw ay nakagusto, pumunta ka sa kanila, wala kang pera, okay lang siya. Alam na. Bayaran mo kung gusto mong bayaran. Kung hindi, ay praise the Lord. No? Amen? Oh, libre merienda pa. Amen? Kaya makikita mo, enjoyin mo lang. Amen? Sabi mo sa katabi mo, enjoyin mo lang ang blessing ni Lord. Amen? Yan. Dapat, hindi masamang mag-upgrade. Hindi masamang mag-upgrade. Pero dapat, habang nag-upgrade ka, nagda-downgrade ka din. Ha? Habang pinaunlad ka, nagda-downgrade ka din. Ano? Luma na itong sasakyan ko. Bibili ako ng bago, mag-upgrade ako. Yung Cadillac Escalade. Dati, nung ang sasakyan mo'y Dad's Caravan na pupugak-pugak, lahat sinusundo mo. Sino pang magpapasundo?
Dadalhin ko sa church, dadalhin ko sa Bible study, sa prayer meeting, sino pa? Ngayon, nung nagka-escalate ka na at nag-upgrade ka na, baka madumihan. Bago ang carpet. Baka magasgasan. Ano? Dapat, kahit pa, anong tawag doon sa electric car? Anong tawag doon? Tesla, na korting kabaong ang sasakyan mo, nagsusundo ka pa rin. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko ma-appreciate yung, ano bang tawag doon sa sasakyan yun? Ha? Parang ataol na tumatakbo sa, sa kalsada. Hindi mo ba? Kahit ako'y magkapera, hindi ako bibili noon. Ay, kulang na lalagyan ng corona eh. Hindi ba? Pag ganun-gano ng Kaya, nagigets niyo po? Hindi bali mag-upgrade ka. Nung ang bahay mo ay luma, welcome lahat ng bisita. Ngayon, nung nagbago ka ng bahay, hoy, mga paa nyo, ha? Ha? Sunod ka ng map na ganyan. Hoy, mga kinakain nyo, ha? Baka malaglag yung mga, yung mga iniinom ng mga bata, na mga Kapatid, iiwanan mo yan. Malay mo sa pagmamap mo ganyan, nadulas ka't nabagok ang ulo mo, o di nasaan ang bahay mo. Wala na. Habang nag-upgrade ka, magda-downgrade ka din. Kasi ang lahat ng pagmamataas ay greediness. Amen? Nagigets po natin? Amen. Kaya alam niyo po, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sapagkat itinuturo niya sa atin ang mga bagay na ito. Ngayon, pag-usapan natin, greed. Ang sabi diyan, greed, the assumption, it's all for my consumption. Ha? Ang akin ay ako ang gagamit. Hindi po ba? Ang akin, ako ang gagamit. Akin to eh. Bakit mo gagamitin? Akin to. Amin to. Hindi po ba? Alam niyo, sa Pilipinas, usong-uso yung mga ganyan eh. Alam niyo po, purihin ng Panginoon at yun naman tiyuhin ko sa langit na papunta. Dati po ay nagpabakod sila ng kanilang bahay. Babakuran daw nila yung bahay nila. Ay galit po sa amin yun eh. Akalain mo binakuran ng bahay nila, yung dulo ng bubong namin, nandun ang bakod. Ay yung bahay nila ang layo pa, hanggang doon pa malayo pa sa kalsada. Bakit? Yung bahay daw nila ang babakuran, yung bubong namin tapat doon binakod, wala na kaming galaw ni, hindi kami makaigib ng tubig. Pag iigib ako ng tubig noon, kasi ang igiban namin ng tubig noon, balon, talagang gaganon pa ako sa alambre. Talagang para akong ahas na gaganon pa. Tapos may daladala ka pang tubig. Sabi ko, bakit naman ganito ang bakit? Aba, binakuran namin bahay namin. Eh, hindi yung bahay nilang binakuran, yung bahay namin. Kulang na lang sa Bisaya, lumayas kayo dito. So, ang akin ay, ako lang gagamit. Huwag mo maisusuot yung somblerong yan. Alam niyo, kaya ako natamaan eh. Kasi pag sinusuot ni Sahin ng sombrero ko, sombrero ko yung sinusuot mo, ayaw kong bumili ng iyo. Tamaan ako? Kaya patawarin niyo po ako. Dapat, pag meron tayo, willing tayong i-share. Amen po ba? Ha? Pag nakita mo yung plato mo ginagamit yan, plato ko yun ah. Ha? May pangalan sa ilalim yan. Private property of Linwell. Ha? Linwell pala yun. Amen? At sabi pa, greed, the belief that all that I have is all for me. Akin lahat yan. Huwag mong maisuot sa sapatos ko, ha? Huwag mong maisuot yan damit ko. Sa mga magkakapatid, ganun eh. Hindi po ba? Huwag mo. Ano ba naman kung isuot? Basta lalabhan lang. Di ba? Hindi ba? Alam niyo sa Mindanao, kahit nga panty, hiraman eh. Oo. Ay, naliligo kami sa ilog,
Naliligo kami sa ilog. Sabi, ay nako, may nakakalimutan ako. Sabi ng taga-tribong kapatiran. Hindi ko nasasabihin ng pangalan, baka mapapunta kayo doon, chismis nyo pa ako eh. Sabi, naku, may nakalimutan ako. Hoy, tagal nyo! Mga sis! Kaya pala matagal. Nalimutang magdala ng panty. Ay sabi ng kapatid, hindi, may extra ako dito. Gamitin. Kaya pala laging nakaganon. Kasi maluwag. Pero kahit na, hindi ba? Ay wala eh. Ay ikaw ang meron. Di ikaw ang magpahiram. Ano? Kaya, alam ko dito, hindi nyo gagawin yun. Di ba? Kasi baka pulaan mo pa, hindi naman lasensa to. Di ba? Baka pulaan nyo pa eh. Kaya, mga kapatid ha, tandaan mo, lahat ng anong meron ka. Sabi kanina ng worship leader natin, kaya ako natuwa eh. Sino ba nagsabi kanina? Ha? May nagsabi kanina na lahat ng inyo ay hindi inyo. Kay Lord lang yan. Oh, tama. Ha? Lahat ng inyo, wag lang yung ipahiram niyo pustiso. Wag naman yun. Ano? Hindi naman pwede na yun. Pero, everything na blessing ni Lord, hindi sa'yo yan. Pwede mong i-share. Amen? Kasi pag lagi mong inaangkin, baka greediness na yun. Ano? Baka yung ayaw mo, ni kutsara mo, ni plato mo, ni tasa mo, ayaw mong i-share. Aba, hindi po ganon. No? Naalala ko po ang nanay ko. Ang nanay ko po, magaling po siyang magluto ng, ito, naikwento ko na to no? Ng minatamis na santol. No? Alam niyo po yon? Yung minatamis na santol, pagkatag santol, ang nanay ko magmamatamis ng santol, maglalagay ng 3 o 4 na garapon dun sa aming istante. Papatakan ng kandila ang takip para hindi mabuksan ni Efren. Siyempre, pagka yung bagong luto pa, meron pa, di kain-kain. Pero pag tumagal na, kasi po yun, inihahanda sa piyesta. So, June pa ang piyesta, ang tagsantol something, hindi, parang may tag-ulan pa nun no? Siguro mga November, mga gano'n, no? Hindi ko lang masyadong kabisado, no? So, imagine mo yung anak mo kada titingin-tingin dun sa, dun sa gustong-gusto ng santol. Hindi mo makain dahil may patak ng kandila. Ay si Efren matalino. No? Ang gagawin ko, kukuha ako, papatakan ko ulit ng kandila, tapos ilalagay ko sa likod ng garapon yung kinuhanan ko para hindi mahalata. Kasi ang mga katabi nun, sunny orange, mga ganon, na pag piyesta lamang iinumin. No? Nagigits niyo po? Sino ba sa inyo nakatikim ng Royal True Orange at Skyflex pag nilalagnat lang? Ha? At saka, ang makakakain lang ng atay at hita ng manok pagka lamang may sakit. Na? So, gano'n, ano? So, sabi ko sa nanay ko, nung ito'y pinag-aaralan ko, may greediness pa lang nanay ko. Kasi ayaw akong pakainin ng santol na kung di ko pa nakawin, hindi ako makakakain. Hindi ba? So, mga kapatid, huwag niyong tiisin yung mga anak niyo kung meron kayong bili ng kurel na plato. Tapos pag naghandaan, paper plate ang pinakakainan niyo. Aanhin niyo. Hindi ba? Sino may mga kurel na platong ayaw pakainan? Kung paper plate lang doon ang pakakainan nyo sa bisita nyo, huwag na kayong bumili ng kurel na plato. No? Baka pag namatay kayo, isama pa sa kabaong nyo, mabigat, pamdagdag bigat pa yun. Hindi mo ba? Amen. It's not about what you have, it's about how you view with what you have. Ano? Hindi ang meron ka. Ano? Hindi ko mo napakaganda ng sasakyan mo, hindi mo nagagamitin sa ministry. Pasalamat ka kay Lord pag binigyan ka ng maganda sasakyan. The more na pinagaganda ni Lord na sasakyan mo, the more na, gamitin mo sa ministry. Alam niyo po mga kapatid,
meron tayong isang kapatid dito, praise the Lord, ano? Hindi na daw nagagamit yung sasakyan niya. Baka kailangan ng church, i-donate po sa atin. Kaya meron po tayong isang kotse ngayon na pwedeng gamitin. Amen? Pwede palakpakan natin ang Panginoon? Ha? Hindi ko lang po nakuha kasi busy ako kahapon, pero sabi, okay na, pastor. Ha? Anytime, kuhanin mo. No? Ang problema ko, saan ko ipaparada yun? Kaya magpe-pray ako kay Lord, Lord, bigyan mo po ako ng malaking grahe. No? Yung kasya, yung 8 sasakyan. Ko? Baka puro grahe lang nabigay sa akin, Lord. Amen! Hallelujah! Alam niyo po, pagka ang mga tao ay nalapit kay Lord at nabe-bless, talagang hindi mahirap magbigay. Amen po? Sabi po dito, sa Luke chapter 12, verse 16 to 21, basahin po natin. Then he said, I know I'll tear down my barns and build bigger ones. Ano, kagaya na sinabi kanina, ano? Then I have room enough to store my all wheat and other goods. Ano po ang ating napansin dyan? Alam niyo po, ang mapapansin niyan natin, tingnan niyo po, laging may I know, I'll tear. Ha? And I'll have room enough. I. Ang lahat ng ay greediness. Akin niyang plato, akin niyang damit, akin niyang upuan. Kahit sa church, huwag kang uupo dito, akin to. Ay di, palagyan mo na ng pangalan. Hindi ba? Di ba sa church may mga ganon? Kung saan naupo, doon na lang naupo. Pagka, sino ba nakaupo doon? Ha? Pagka sa iba nakaupo, sino ba yun? Bago yun eh. Makakakuha sa akin mamaya yan. Upuan ko yun eh. Hindi dapat tayo ganun. Mga kapatid, hindi dapat tayo ganun. Dapat nga, linggo-linggo, ibang katabi mo eh. Ano? Ako natutuwa ako dito sa dalawang pogi nating kapatid, kay Brother Benji at kay Brother Fredo. Kasi hindi sila lagi natabi sa asawa nila. Kasi tinanong ko eh, kasi pastor, lagi namin katabi yung asawa namin, kahit sa pagtulog katabi namin. Pati ba naman sa church, tatabi pa kami. Oh. Kaya lang, ang napansin ko, hindi nga sila natabi sa asawa, sila naman dalawa ang magkatabi. Ha? Wala yun. Ha? Kasi mag-best friend din. Kaya mga kapatid, no? Ha? Sa church, ugaliin mong huwag umupo lagi sa isang lugar. Ano? Magpalipat-lipat ka para marami kang ano. Kasi, handawa, kagaya ditong, handawa, yung linggong to, no? Kaya sabi ng Panginoon, i-bless mo katabi mo, i-bless mo ito. Ay, 1 taong ka na, yung nakatabi mo, di lagi yun ang bine-bless mo. Hindi ba? Iba naman. Iba-ibahin mo naman. Amen? O kaya sabihin mo sa katabi mo, sa linggo, hindi na ikaw ang katabi ko. Ano? Amen po ba? Ha? But God said to him, tignan mo ha, ang sabi niya, I tear down, ang sabi diyan, I know I'll tear down my barns, build bigger, open, and I'll have, ang sabi, but God said to him, you fool, you will die this very night, then you will get everything you work for. Kaya ang lahat ng sayo, baliwala yan pagka kinuha ka na ni Lord. Mabuti nga kung si Lord ang kumuha sayo. Paano kung hindi yung isa? Di lalo na. Hindi mo ba? Kaya mga kapatid, share your blessing. Amen? Sino dito ang handa ng mag-share ng blessing nila? Pwede bang hawakan mo yung katabi mo? Sabihin mo, kapatid, ano bang ibibigay mo sa akin mamaya? Biglang bumitaw yung iba. Biglang bumitaw yung iba. Ha? Mabuti. Parang may narinig akong in Jesus' name. Biglang ni-rebuke ka, no? Biglang ni-rebuke ng bibigyan, ha? Ha? Amen. Hallelujah. Ano po? Praise the Lord. So, yes, a person is a fool to store up earthly wealth. Ang isa daw taong laging ang iniisip ay ang kayamanan sa mundo, bobo yun.
Because we have an inheritance, a eternal inheritance. Ano? Yung dapat ay yung mamanahin natin na hindi nasisira, hindi nabubulok, hindi naluluma, hindi kumukupas. Eh lahat dito sa mundo, kumukupas. Kahit katabi mo, kukupas din yan. Ano? Kupas na. Amen. So, kaya mga kapatid, ano? Kahit pa, praise God kung pinagpala ka ng Diyos, pero, i-share mo yan dahil yon ang gusto ng Diyos sa atin. Amen po. So, ayan. It is hard for you to give your hard-earned money away. Kasi may mga tao, ang hirap. Sino kaya dito yung ganon? Ang hirap bang magpakawala? Magpakawala ng pera. Ano? It is hard for you to give your hard-earned. Pinaghirapan ko to eh. Nangangailangan yung kapatid mo. Pinaghirapan ko to eh. Yung asawa mo, magpapakarwas, kailangan ng... Ayoko nga. Pinaghirapan ko to eh. Ano? Dapat hindi tayo ganun. No? Kailangan mo ng piso, pansaksak sa superstore. Pag binigay ko sa'yo, tapos hindi mo naman ibabalik sa akin. Pag ako nag-grocery, wala ako. Inaway pa dahil lang sa piso. Kaya pag uwi, hindi na, yung asawa nagdadrive na kagano'n. Yung asawa nakasakay na kagano'n. Mabuti, hindi dalawang manubela. Kung dalawang manubela, baka yung isa pa pa gano'n, saan papunta sa sakyan nun. Di ba? So, kaya hindi dapat tayong, sabi sa katabi mo, hindi ka dapat kuripot. Amen. Are you a highly calculated person? Alam mo yon? Yung lahat tinutuos mo? Ikaw, binigyan kita ng ganito. Ikaw, pinakain kita sa McDo. Ikaw, hindi dapat ganun. Dapat hindi mo tinutuos ang lahat ng ibinibigay mo. Sapagkat ang lahat ng ibinibigay mo ay paglingkod mo lang yun sa Diyos. Di ba ang sabi ng Bible? Datapot sa kaliit-liitang ito mo ginawa, ay sa akin mo ginagawa. Di mo ba? Kaya pag nagpakain ka, huwag ka manunumbat na, ikaw nga pinakain ko. Tapos, ako hindi mo mapakain. No? Huwag po tayong ganon. Huwag po tayong, mapagtuos. Amen po ba? Amen po. So, ayan. Ano pa? Magkakaroon po tayo ng grade assessment. Okay lang po ba? Handa na po ba tayo? Kakaroon tayo ng grade assessment. Ano po? Yan. Ang ating sagot lang dito, yes or no. Kahit hindi mo na ilakas, sa sarili mo na lang. Number 1, are you using careful stewardship as an excuse not to give or help? Ano? Nahihirapan ka bang magpautang? Lalo na't asawa mo ang nangungutang. May nakaka-relate? Kasi, pag yung asawa ko, hindi na magbabayad niya. Mami, pwede bang pautang? Daddy, pwede bang pautang? Anak, pwede bang pautang? Ayaw pautangin kasi hindi naman magbabayad. Ayan. Huwag lang daw kalimutan. Ano? Yes or no lang Ikaw lang ang sasagot Okay, next. Do you feel that somehow the persons that you help owes you something in return? Ano daw? Ikaw ay tumulong, tapos nag-i-expect ka ng balik. Kapatid, pag binigay mo na,
binigay mo na. Ano? Huwag mo nang hanapin pa ang kapalit. Alam niyo po, may mga taong ganito no? Hindi ko sinasabing kayo, no? Sila. No? Nagregalo. Tapos, ayaw isuot. Hoy, ba't di mo naman sinusuot yung regalo ko sa'yo? Niregalo mo na nga di siya na ang may karapatan. O kaya, wag na regalo, binigay. Suot mo naman yung binigay ko sa'yo. Yung binigay mo kulay orange, ang paborito palang kulay nung green. Suot mo naman. Parang hindi siya magpasalamat ka na tinanggap yung regalo mo o yung binigay mo. Sapat na yon. Alam niyo po kami dati, namigay po kami ng relief goods ng mga old clothes sa mga badyaw. Alam niyo pa yung badyaw? Biruin niyo, ang dami naming ipinamigay na damit sa mga badyaw, sako-sako, ibinibigay namin ganyan. Ayun yung mga badyaw, pinipili yung ayaw nila, nung pagkatapos namin mamigay, kami pa rin ang namulot ng mga hindi nila nagustuhan. Imagine mo, choosy pa, wala na nga mga damit. Hindi ba? Paano kapag gano'n? Anong nga sabihin mo? Anong attitude na naman? Naman ng mga kala mo kung sinong mga Di ba? Pag ibinigay mo na, ibinigay mo na. Ibinigay mo na Ibinigay mo na. Huwag mo nang, alam niyo po, dati may nagbigay sa akin, hindi ko maintindihan yung kung ano ba yung binigay sa akin. Nalimutan ko na. Pero may nagbigay sa akin. Pinalitan ko ang kulay. Bagay yun Bagay. Hindi ko man akong tools Pinalitan ko ang kulay. Bisikleta. Ang bisikleta ngayon, kulay pula. Ginawa kong black. May nagalit sa akin yung nagbigay. Bakit mo pinalitan ng kulay? Kaya nga, ibinigay mo na nga. Di sana hindi mo na lang ibinigay kung magagalit ka. Hindi po ba? Pag nagbigay tayo, masiyahan na tayo na tinanggap yung bigay natin. Ngayon, kung ang binigay mo yung t-shirt, pinutol lang manggas, okay lang yun. Bakit? Yun ang gusto niya Hindi po ba? Kung ang binigay mo ayaw niyang isuot, kung ang binigay mo praise God. Kasi tinanggap niya. Dapat ganun po tayo. No? Huwag tayong maghangad nang nagbigay tayo o kaya binigyan ko na, hindi man lang nagpasalamat. Pinakain ko na, hindi man lang nag-thank you. Baka mo nalimutan. Hindi po ba? Kaya mga kapatid, pag nagbigay tayo, bigay na. Amen? Do you something use gifts or kindness for personal gain or worse, for personal agenda? Nagre-regalo. Bakit? Nag-e-expect din ng regalo. Kapatid, ang lahat ng pagre-regalo, hindi Christmas party na exchange gift. Kaya huwag ka na mag-expect. Pagka niregaluhan ka, praise God, salamat. Amen. Beware. Sabi kanina, beware. Eto sabi, then he said, beware. Guard against every kind of greed. Life is not measured by how much. Yan, binasa natin kanina. Ayan. Bago tayo pumunta dyan, mayroon akong tanong. Ano kayang greed ka na? Kasi kung gagawin natin hanggang grade 12, mahaba. Gawin na lang natin yung luma. Hanggang grade 6. At tingnan natin kung anong grade na tayo. Grade 1. Grade 1. Basa. Ang akin ay sa akin, kahit hindi ko pa gagamitin. Amen? Sino sa inyo ang napakadami ng lagayan ng galing sa mga fast food? Punong-puno na yung punong-puno na yung iyong cabinet ng mga yung mga ganon.
Kahit, o kaya ay, ang dami mo ng plastic ng TNT. Basurahan to, basurahan. Ha? Lahat, alam nyo, lahat ng lagayan ng ice cream, ang kulang na lang yung lagayan ng Yakult, itago pa rin eh. Hindi ba? Mga kapirasong kahoy, mga ganyan. Alam niyo po, bakit kadalasan ang naggagarage sale ay mga puti? Kasi nagkakaroon sila ng spring clear out. Ang mga Pilipino, tingnan nyo ang mga grahe ng mga Pilipino. Pagbukas mo ng grahe, bagong dating ka sa Canada, ano kayong sasakyan ni Insan? Ano kayong sasakyan? Pagbukas, ang sasakyan, nasa karsada, napakadumi, ang grahe, abay, ano ba ito? Hindi mo na maintindihan kung ano-ano ang mga naroon. Ano? Ang tela mo'y 10 taon ay nadudoon pa rin. Kupas na. Ha? I-release mo na, praise the Lord. Amen? Ha? Ang dami mong mga container, ang dami, mga kapatid, grade 1 pala yun. Ano? Lahat ng mga pinaglagyan ng ulam na aluminum foil, huhugasan ko to. Nako! Ha? Sang ganyan na ang aluminum foil mo? Ha, mga kapatid? Sang ganyan na, aanhin mo ba yon? Magagamit mo ba yon? Ha? Yun ngang iba, tray ng itlog, 6 feet na ang taas. Aanhin mo ba yung tray ng itlog? Ha? Mga kapatid, grade 1 yun. Okay. Grade 2. Ano? Ang akin ay akin. Ang sayo ay sayo. Ano? Huwag na huwag kang papasok sa kwarto ko, ha? Akin to. Huwag na huwag mong gagalawin ang mga gamit sa kwarto ko. Akin to. Ano? Ang akin ay akin. Ang sa iyo ay sa iyo. Yung kapitbahay mo, dumungaw yung sanga ng apple sa iyo. Hoy, kapitbahay, putol-putulin mo yun, ha? Amin to. Ano? Hindi po ba? Paano kung mabaligtad, ikaw naman may puno ng apple at pumunta dun sa kabila? Anong mararamdaman mo pag pinaputol mo yun? Hindi po ba? Grade 2. Amen? Ano? Nakaka-relate po ba? Ha? Yung sanga, mabuti nga, alam mo, pag yung sangay dumungaw sa bakod mo, at matamis, magpapasalamat ka eh. Pero pag maasim, galit na galit ka, puro basura lang ang nilalagay niyan dito. Diba? Pagka sa sariling kapakinabangan, okay. Pero pagka ikay hindi. Dapat hindi ganon. Grade 2 yun. Palala ng palalayan, mga kapatid. Ano ng grade? Grade 3 na. Kahit ikagutom mo, ang sa iyo ay akin. Hindi masyado dito yan kasi sagana tayo sa pagkain eh. Sa Pilipinas, ang ayuda, tinatago ang pangalan. Para kanila, 2 ayuda namin. Hindi bali nang magutom yung isang pamilya, basta sila meron. Hindi ba? Safety? Hindi po ba? O kaya naman, pipip. Ito, danas ko to eh. Nung ako'y bata pa, sa mga handaan, ang nanay ko lagi nagluluto yun eh, tagaluto yun eh. Magtataka ka sa mga handaan, doon sa amin dati, wala kang makikitang lata ng pineapple juice, lata ng, basta mga lata, wala. Bakit?
Kasi doon inilalagay ang mga ulam na sinyaron. Tayo dito kasi sagana tayo, bibigyan ka pa ng container. Oh, dali, magduaong ka. Pero sa atin doon, aba, ay yung isang linggong pagkain ng pamilya, dahil sila ang mga nagluluto, pagdating sa hain, wala nang maihain. Kasi nasyaro na. Dapat hindi ganyan. Paano yung mga bisita magugutom yun? Akin pa rin yan. Kasi napasok ang asawa ko, ang mga anak ko, nagbabaon din. Hindi naman sa'yo. Hindi po ba, mga kapatid? Natatandaan ko, ang dami kong karanasan yan, maliit ako. Yung pagbinyagan po kasi namin, nung araw kasi pagbinyagan, saka lang maraming soft drinks. Hindi po ba? Tinatago yung mga soft drinks, ganyan. Kapatid, hindi dapat gano'n. Lagi pong pagkakainan dito sa church, lagi may nagsasabi sa akin, Pastor, ba't ayaw mong pumila? Sabi ko, di hubat ang kapitan ng barko, siya yung huling kumakain o huling bumababa sa barko. Hayaan mo na muna sila. Pero mga kapatid pag ako'y gutom, nauna rin ako. Oh, bakit? Pero hindi naman ako titipak ng baka pagbalik ko, wala na eh. No? Talaga. Gabundok Everest yung mo. Dahil baka pagbalik mo, wala na. Kaya mga hindi tayo, dapat lagi nating iisipin, lagi nating iisipin, may kasunod ka pa. Halimbawa, favorite ko itong dinuguan eh. 2 mangkok agad. Tapos yung isa nasa ilalim na lang. Hindi dapat ganun. Dapat i-share natin. Grade 3. Amen. Grade 4. Kahit ikamatay mo, ang sa iyo ay akin. Ayan. Yan nga yung sabi ko kanina, kahit yung mga iba'y magutom, yung mga ibang pamilya sa atin sa Pilipinas, nagbigay ng ang gobyerno ng bigas. Tapos pagdating sa barangay, NFA ang ibinibigay. Hindi po ba? Kung alin yung masama, yung hindi na halos makain, yun ang ibinibigay. Dapat hindi gano'n. Hindi laging pakabig. Kung hindi, dapat tayo ay marunong magbigay. Okay, binibilisan ko na Grade 5. Grade 5. Okay, grade 5. Kahit anong gagawin, ang sa iyo ay akin kahit ako'y mamatay. Ang sabi doon sa kahit ano gagawin, ma-promote lang. Kahit ang iba ay siraan, ma-promote lang. Kahit ang puri ibigay, makabenta lang. Mga kapatid, galing ako sa purchasing nung araw sa Pilipinas. May mga ganyan. Kahit pa ibigay yung sariling dangal, makabenta lang ng truck. Makabenta lang ng sasakyan. Greediness po yun. Amen. Grade 5 yun. And last, dito na po tayo sa last na grade. Grade 6. Ang sa iyo ay akin, handa kitang patayin. Yan, pinaka-worst na yan. Alam nyo, yung mga maraming minamana, kahit kapatid, ipinapapatay. Kahit barangay captain, ipinapapatay. Barangay lang. Para lamang hindi sila makatakbo. Amen? Amen po? Yan. Kayo ba'y gutom na? Ayan, binibilisan ko po. Be on guard. Kanina, beware, be on guard. Ang sabi diyan, then he said, beware guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Okay. Pag-usapan po natin naman to. Dito na ako magtatapos. Ang greed ay, sabi nyo kanina ay, sakim. Sakem. Canadian. Sakem. Naman, pagka yung mga bata pinabasa mo, Sakem. Letter S. Selfish. Po? In James chapter 3, verse 16, for wherever there is jealousy and selfish ambition, there you will find disorder and evil of every kind.
Ang pagiging selfish ay greediness. Amen po ba? So, makikita mo, kaya dapat hindi ka selfish. Dapat ikaw ay mapagbigay. Letter A, apathetic. Walang pakialam. Alam pala, ang pagiging walang pakialam pala, greediness pala yun. Sino sa inyo ang nainis ka dahil nagpapark ka, yung katabi mo nakabalagbag? Diba? Ano ba naman to? Bakit kasi ganito ang pagkakaparada? Saan bang driving school to nag-aral? Diba? Kasi nakabalagbag yung kanya, tapos hindi ka makalusot-lusot. Walang pakialam. Hindi po ba? Di ba makita natin, maalala natin, sino ba yung nagturo ng Good Samaritan? Di ba yung priest lumampas, lumampas, walang pakialam. Pero yung Samaritan, yun ang nakialam. Ha, mga kapatid, ang walang pakialam. O kaya nagtatrabaho kayo, yung kasama mo nagsiselfon lang. Bahala ka sa buhay nyo. Wala naman ang boss eh. Bahala kayo. No? Dapat hindi tayo ganun. Dapat meron tayong, pakialam. Walang pakialam. Tingnan niyo po ha, ang sabi sa Proverbs 18:1. Unfriendly people care only about themselves. They lash out at common sense. Ha? Yun daw walang mga kaibigan, mga walang pakialam. May mga tao po ba kayong kilalang ganyan? Meron po kaming bago sa planta namin, yung bagong QC namin. Sabi ko kay Sayon, nagsasalita ba yung taong yun? Sabi niya, bakit? Sabi, kahit kasalubong ko, tatanguan ko, wala, parang, ako ba invisible? Patay na ba ako? Kasi, good morning. Huh? Hindi man lang nangiti, hindi man lang natingin, nitapunan ako ng tingin, hindi man lang natingin. Invisible ba ako? No, walang pakialam. Pag ikay walang pakialam, at ikay nangailangan, walang tutulong sa'yo. Amen? Part of greediness ay, apathetic. Kaya dapat mayroon kang pakialam. Hindi naman ang ibig sabihin, may pakialam ka, pati buhay ng buhay, pakikialaman mo, hindi naman ganun. Kundi ibig sabihin, halimbawa, nakakita ka ng dyan, halimbawa, nakakita ka ng basura. Ako nga natutuwa doon kay Luke, yung anak ni, May nakita ko namumulot ng basura, tinatapos sa basurahan eh. Ay mabuti pa yung bata yung iba lumampas na lumampas, hindi naman pinupulot. So dapat may pakialam po tayo. Amen. Next, K. Kleptomaniac. Hindi ibig sabihin maniac ay yung nanginginig pag nakakita ng babae o ng lalaki, hindi naman ganun. Ibig sabihin, sino kaya dito ang minsan sa buhay nila ay nakapangupit na? Ang babanal nyo naman. Ako lang ba? Sino ta sa kamay ng mga nakapangupit na? Di ba? Di ba? Ha? Ang sabi diyan, stolen bread tastes sweet. Ang sabi sa Proverbs, stolen bread tastes sweet, but it turns to gravel in the mouth. Di ba ang sarap nung bagay na ninakaw? Kasi kami nung araw, meron naman kaming abukado. Bakit bagay yung abukado ng kapitbahay masarap kaysa sa abukado namin? Pero anong ibig sabihin dyan? But it turns to gravel in the mouth. Ibig sabihin, may consequence pa rin ang mga, kinukuha mong hindi sa'yo. Lahat ng kinukuha mong hindi sa'yo, may consequence yun. Amen po ba? Kaya wag ka nang kumuha ng paperclip sa opisina nyo. O kaya ballpen. Ang gandang ballpen to, sayang. Uwi ko na lang. Huwag dapat ganun. Ano pa mga kinukuha? Sangkatutak na ketchup sa McDonald's. Pag si Brother Mario ang nadon, patay kayo. Hindi kayo bibigyan. O kaya tissue, ganyan kakapal. Ang dami. Kaya mga kapatid, o kaya yung nasasabi ko kanina, yung mga supot sa superstore, yung mga supot sa TNT, ganyan ang ganyan. Kasi gagawin basurahan. Hindi dapat po ganun. Amen?
Kunin mo lang ang kailangan mo. Amen. Okay, I. Basa. Insatiable. Bulol ako dito eh. Never satisfied. Ano? Alam niyo po, tayo, aminan tayo, marami tayong mga ugali na hindi tayo satisfied. Ako, aminin ko po, ako tinamaan ako dito eh. Ang dami ko ng pantalon. Nung araw, pangarap ko na magkaroon ng pantalong Levi's. No? Kasi wala akong pambili naman nung araw eh. Kaya kahit patahi, nagpapatahi ako noon, sa recto, dun sa ilalim. Sino nakaka-relate? Yan, maganda patahi yan, di ba? Parang original, di ba? So, kasi mahal ang Levi's sa atin eh. Makakabili ka na mura sa Makati, dun sa Pasunta mo, dun sa pero mahal pa rin. So, kaya ako, pag nakakakita ako ng pantalon, maganda to bibiling ko to. Tapos, sabi ko nga po sa inyo, kung gusto niyo ko makita sa mall, madali lang ako hanapin. Sa may pantalunan. Oo. So, Levi's, Pero ako, kasi, ang dami mo ng pantalon, sabi nga ni, si Hana yata, ang dami ng pantalon. Hindi ka pa rin masatisfied. Kaya nga yung mga pantalon ko doon, nalaman ko po, kasi ang asawa ko po ay umattend po ng conference sa Pilipinas nung siya umuwi. Kasi po, ahapyawan ko lang, meron po kasi mga product sa atin na ang mga may-ari nito ay mga supporter ng Church of Satan. Mga ganon. So, nalaman ko na ang Guess ay may karga. Ay dalawa lang ang brand ng pantalong ko. Levi's at Guess. Ang dami kong Guess, ganyan kataas. Kaya sabi ng asawa ko kanina, ba't ayaw yun ang isuot mo? Maganda yon. Sabi ko, hindi ko na sinusuot yung mga yan. Sabi niya, bakit ba ayaw mo isuot? Ang dami-dami yan. Gugupitin ko na nga mga yan eh. Kasi bakit? Kasi lahat yun Guess. So, ayoko naman na yung palang may-ari na suportado ng Church of Satan o alam niyo po, marami pong one time ituturo ko po ito, maraming mga product na hindi po natin dapat tangkilikin sapagkat sila ay, hindi maaayos. Po? Avon. Alam niyo po ang Avon? Kung yun po, Greek name po yung Avon. Ibig sabihin po na wickedness. Kaya pag ikay nagagamit, wickedness. Pinararami mo ang wickedness mo. Lalo na kung iinumin mo. Pag nahahaba sa isang linggo ay sasabihin ko kung ano yung kwentong yon. Amen. So, Proverbs 30 Ito tingnan nyo po. Kung saan inihalin tulad ni Solomon ang pagiging greed. Ang pagiging never satisfied. Tingnan nyo sabi niya sa Proverbs. The grave. Ang libingan daw, hindi nasasatisfied. Kahit libing ka ng libing, tanggap lang ng tanggap ang libingan, hindi siya nasasatisfied. Sige, libing ka lang, libing. Ano pa? Barren womb. Yung baog. Kahit pa 1,000 asawa ang ilagay mo dyan, hindi yan magkakaanak. Kasi nga, baog. Bakit si Sarah? Sasabihin niyo sa akin, kasi may intervention si Lord. Bakit si Elizabeth? Kasi may intervention si Lord. Pero ang baog, hindi magkakaasawa. Kahit 1,000, hindi magkakaanak kahit 1,000 pang asawa. Ano pa? The thirsty desert. Kahit buhusan mo yan ng libu-libong galon ng tubig, tuyo pa rin ang tuyo yan. Kasi desert, Amen? Alam niyo po, nakakalungkot. Pag kayo nakarating ngayon sa Jasper, yung napakagandang ilog na Athabasca River, magkabilang ganyan, yung papuntang Columbia Icefield. Dati kulay Gatorade ang tubig, ngayon puro buhangin. Bakit? Ininom ng apoy. Natuyo.
Kasi nung nagkaroon ng forest fire doon. At ano pa, the blazing fire. Ayan o. Tingnan nyo yung... Sino nakarating yung Jasper ngayon na nakita nyo yung sunog? Di ba? Nakita nyo ngayon? Sunog. Sabi nga nung manugang ko, Daddy, maganda ba yan dati? Sabi ko, oo, ang ganda niyan. Biro mo yan, green na green yan. Tapos sa kalahati niyan, yung rocks. Tapos yung tuktok, may icing na puti. Ang ganda niyan. Sabi niya, ngayon, parang batok ng matabang mamang, para daw batok ng matabang mama. Kasi, alam nyo, itim na ganun, sunog na sunog. Ang pangit. Hindi naman pangit, pero nakakalungkot lang kasi sunog. Ganun daw ang grade blazing fire. Tingnan nyo ngayon yung nangyayari sa Manitoba. Tingnan nyo yung nangyayari dati sa Jasper, di ba? Sunog. Talagang walang ititira. Ganun ang grade. Walang itinitira. Pero praise God, through the power of the Holy Spirit and the Lord Jesus Christ, mapapagtagumpayan natin yan kahit yan ay sa loob natin ng gagaling. Amen? Sino dito ang napakadaming bag o purse? Hindi ba? Ay, gusto ko tong MK, gusto ko tong Louis Vuitton, gusto ko tong dadalwa naman ang balikat mo. Hindi po ba? Wala naman ako nakitang babae na nagdalwa ng bag na gano'n. Tapos lalakad-lakad. Wala, isa lang. Hindi mo ba? Pero ang dami mong hindi na ang aparador mo, may napasukan po kaming bahay, pagpasok namin sa basement. Ay, talika dito sa basement. Ano ba to? Department store ba to? Ang dami. Mga kapatid, ipamigay mo na. Yung mga damit mong hindi mo na ginagamit nung 24 pa ang bayawang mo hanggang ngayon nasa iyo pa, 34 na ngayon, ibigay mo na. May campaign po tayo mamaya sa announcement, mamimigay po tayo ng mga old clothes. Hindi naman old, ibig sabing old ay talagang matanda pa sa hukluban. Kundi yun lang mga magaganda pa. Mamimigay po tayo sa Mindanao, magpapadala po tayo ng package ngayong December. Nag-iipon na po kami ngayon, kaya yung mga gusto nyo magbigay na po kayo. Amen! Last! Ay, salamat. Last na. Ay, salamat. Miser. Hoarder. Yun, hoarder daw ng bigas. Meron po sa superstore. Sabi, tuk. 4 lang, 4. Lagay sa sasakyan. Balik uli. 4 na naman. Pagka ganon, para bang duda ka kay Lord na kayang i-provide ni Lord ang pangangailangan mo? Hindi ko sinasabing masama ang mag-ipon, pero baka greediness na yon. Alalahanin mo na meron pang iba na bibili. Yung iba nakapila, puro pushcart na lang. Ay, wala na. Wala na kaming nabiling sale. Bakit? Buksan mo yung sasakyan ng hindi na makatakbo sa dami ng bigas. Hindi po ba? Hindi ko mo sale, kukuhanin na natin lahat. Amen. Tandaan mo, si Lord araw-araw bibigyan ka. Kung may nakita kang sale, bumili ka ng isa at isang extra, sapat na yon, hayaan mo yung iba, ma-enjoy naman nila. Amen po? Kasi alam mo, pag may nakakita sa'yo at ang dami mong tangkas-tangkas ka ng kuha, hindi rin maganda ang impression sa'yo. Wala na nga tayo. Sila ay Amen? Huwag po tayong maging hoarder. Huwag po tayong maging greed. Pumunta ka ng buffet. Ang dami. Talaga namang, pwede ka namang bumalik. Bakit ba ang plato mo talaga, hindi ko ka na magkandadalang ganun.
Tapos hindi mo na makain. Busog na ako, hindi ko na makain. Ano? Tapos charge sa'yo, kaya magagalit ka. Mga kapatid, wag po nating, sige, tingnan natin ang salita ng Diyos dito. One gives freely, yet grows all the riches. Kaya pag nagbibigay ka, ng masaya, nagbibigay ka, mas lalo ka raw payayamanin ng Diyos. Amen? Another withholds what he should give and only suffer once. Pag lagi ka nag-hoard, lalo kang, alam nyo, dati, hindi ko lang matandaan, may kakilala po ako, ganyan po, sorry, pero nag-iipon siya ng bigas sa basement nila. Nagkaroon ng, amag. Tapos hindi na nila makain. Samantalang kung yun ay hindi niya kinuha lahat, na-enjoy pa ng iba yun. Ano pa? Kaya kung marami pa kayo sa basement yung bigas, dalhin nyo dito. God love a cheerful giver. Kapatid, alam nyo, meron lagi, ako na-experience ng lagi, praise God. Hindi ko sasabihin ko sino. Pastor, kasi sabi ni Lord sa akin, bigay ko sa iyo isang sakong bigas. Amen. Hindi po ba? Kasi ibinabalik lang ni Lord. Kasi dati, alam niyo po, nung araw, kahit isasaing na lang namin, hahatiin namin para ibigay lang namin sa tauhan namin. Para may maisaing sila. Amen po? Ayan, kaya mga kapatid, yan. Kung naintindihan mo to, kung marami kang bigas, ipamimigay ko na to. Bakit? Kasi papalitan to ni Lord ng bago. Baka magkaroon lang to ng bukbok. Sayang naman. Amen. Hallelujah. Dito na po ako magtatapos. Alam niyo po, para natin mapagtagumpayan yung greediness na yan sa buhay natin. The antidote of greed is give. Amen? Magbibigay ka nang hindi ka nag-iisip ng kahit na anong kapalit. Sapagkat ang greed, ayan po, kailangan ay mamatay. Mamatay ka sa pagiging greed, paano? Anger, do not sin. Yan ang Kanina, sabi ko, anger, close to sin. So ngayon ang anger, para mapagtagumpayan mo, huwag kang magkasala. Last, takbo, flee, kagaya ng ginawa ni Joseph. Sabi ng asawa ni Potiphar, sipingan mo ako, sipingan mo ako. Sabi ni Joseph, hindi, takbo. Now greed is close to idolatry. Idolatry is anything that you prioritize in your life is idolatry. Anumang bagay na ito'y inuuna mo sa buhay mo higit sa Diyos, ito po ay idolatry. Amen? Kaya ang idolatry is put to death. Amen? So, dito na po, Colossians 3:1 and 5. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Kaya nga po sinabi, di ba, if you want to follow me, deny yourself. Alam niyo po, sana yung mga guest kong pantalon, magaganda pa, sana padala ko na lang kaya sa Mindanao. Pero pinadala ko, di namigay ako ng ng mga may sumpa. Kaya hindi, gugupitin ko na lang. Amen? Mga kapatid, nag-gets niyo po ba yung ating pinag-usapan? Kaya siguro pagpunta ko sa inyo, maluwag na ang inyong mga grahe. Itatapon nyo na ang mga kape-kaperasong mga kahoy-kahoy na iniipon nyo doon. At ang inyong mga aluminum tray, mga container, pamigay nyo na lang. Dalhin nyo dito para yung mga nagsasharon dito, may lagayan. Amen? Tayo po ito may lahat.
Hallelujah. Lord, salamat po sa iyong mga salita na kami iniiwas mo sa pagiging sakim o sa pagiging ganid, Panginoon. Salamat po dahil sa iyong mga salita, kami po ay lalaya at sa kapangyarihan mo, Panginoon. Panginoon, kung kami man po ay nagkasala sa iyo na hindi namin alam, naging hoarder kami, naging hindi kami mapagbigay, nagbibigay lang kami pag alam namin na may pangangailangan, gayong ang gusto mo, Panginoon, in any time, in every time, magbigay kami. Lord, patawarin mo po kami. Kung hindi mo kami kagaya, na ikaw kahit hindi namin kailangan, ibinibigay mo sa amin. Give us a heart like your heart, O God. Na magkaroon kami ng pakialam. Hindi ko mo ka-churchmate lang namin, wala kaming pakialam. Kung hindi magkaroon kami ng pakialam, especially, Lord, kung sila'y nakikita namin na napapalayo na sa'yo, tulungan mo kami, Panginoon, na maibalik namin sila sa presence mo, O God. Lord, salamat po sa umagang ito. Nawa po ang iyong mga salita at ang mensaheng ito'y tumagos sa puso namin. At Lord, makita po namin yung manifestation sa pagbibigay at sa pagiging mapagbigay. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen.